Kung hawak mo sa XRP, kailangan mong mapanood ito. May bagong analysis na ibinahagi po ng financial expert na si Ginoong Levy tungkol sa galaw ng crypto market. Ang analysis po na ito ay nakafocus sa pahayag ni Ginoong Changpeng Zhao o ZZ. Siya po ang founder ng dating CEO. Siya po ang founder at saka dating CEO ng Binance. Ayon po kay Ginoong Levy, ang sinabi ni Ginoong CZ ay may espesyal na bigat para sa mga may hawak ng XRP ngayon or mga XRP holders. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ba ang sinabi ni Ginoong CZ, paano po ito nakaapekto sa market, at ano ang posibleng kahulugan nito para kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang sinabi ni Ginoong CZ tungkol sa market correction. Ayan, ayon po kay Ginoong CZ, iwasan daw po ang pagbebenta sa panahon ng malalakas na dip. Sinabi niya na ang strategy na buying dips at selling pumps ay isa sa pinaka-effective na paraan para makalaban sa volatility ng crypto. Sa ngayon, nakita natin na bumagsak ng matindi si Bitcoin, si Ethereum at pati na rin si XRP at maging ang iba pang mga malalaking coins. Pero kung titignan po natin ang liquidation heat maps, marami pong short positions ang nasa bingit ng pagka-wipe out. Kaya sa market impact, kapag nangyari po ang short squeeze na ito, posible pong magkaroon ng malakas na rebound sa XRP at iba pang mga coins. Kaya mahalaga pong maintindihan natin bilang mga traders at investors na ang pagbebenta po sa takot ay maaaring magresulta sa pagkalugi sa mismong oras na malapit ng bumawi or makarecover ang market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang galaw ng mga institutions? Yan, paliwanag po ni Ginoong Levy na malaki po ang papel ng mga institutions at saka market makers sa galaw ng presyo. Madalas nilang gamitin ang tinatawag na liquidity hunts. Sa madaling salita, hinahanap po nila kung saan nakaposisyon ang maraming longs at saka shorts bago po nila igalaw ang presyo para ma-trigger ang liquidations. Bilang halimbawa, sa isang araw lamang ay higit $100 million na crypto positions ang na-liquidate sa loob ng isang oras. At sa kabuuan ay umabot po ng ilang daang milyon. Ang perang ito ay hindi po basta nawawala. Nalilipot po ito mula sa mga retail traders papunta sa malalaking whales at saka institutions na kumikita sa ganitong galaw. Kaya sa market impact, ang ganito pong klase ng galaw ay madalas nagdudulot ng biglaang pagtaas or pagbaba ng presyo ng XRP. Kung hindi ka po handa at nagbebenta ka kaagad, malamang ang iyong kita ay napupunta po sa mas mga malalaking manlalaro or players ng market. Ngayon ay paano naman po nakaugnay ang ekonomiya sa galaw ng crypto? Ayan, lumabas din po sa analysis na ito na hindi lang ang crypto market mismo ang dapat po nating bantayan, kundi pati na rin ang global economy. Binanggit po ni Ginoong Levy ang pagbaba ng GDP ng Canada ng 1.6% sa second quarter. At ang maliban po dyan ay ang pinakamalaking bagsak simula pa noong pandemic. Bukod dito, nakikita rin ang mga slowdown sa bansang Europe, China at saka Japan. Dahil dito ang mga gobyerno ay limitado po ang options. Isa lang ang karaniwang nagagawa nila. Yan po ay ang money printing o ang pagpapalabas ng mas maraming liquidity. At kapag mas marami po ang supply ng pera, natural po na ang mga investors ay naghahanap ng assets na siyang makakapagprotekta laban po sa inflation. Dito po mapasok ang crypto tulad ni XRP. Kaya sa market impact, kapag lumakas po ang liquidity sa buong mundo, ang presyo ng mga cryptocurrencies
ay may mataas na tsansa na tumaas dahil tumataas ang demand mula sa mga investors na naghahanap po ng alternative assets. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng US monetary policy? Ayan, nagbigay po si Ginoong Levy ng datos tungkol po sa US money supply. Umakyat po ang M2 ng 4.8% year over year na ngayon ay nasa record high na $22.12 trillion noong July. Ito ay nasa ika-21, yan, ika-21 sunod na buwan na tumaas ang money supply. Dagdag pa rito, lumalakas po ang pressure sa unemployment sa US. Kaya malamang na mapilitan po ang Federal Reserve na ibaba ang interest rates sa lalong madaling panahon. Kaya sa market impact, kapag bumaba po ang rates at patuloy po ang pagtaas ng money supply, mas maraming liquidity ang papasok sa market. Sa ganitong sitwasyon, tataas po ang posibilidad na lumakas ang presyo ng XRP at iba pang mga cryptos dahil po mas maraming investors ang papasok. Ngayon ay balikan po natin ang mensahe ni Ginoong CJ. Yan, bakit po ba mahalaga ang kanyang mensahe sa mga may XRP holdings? Ayan, ang punto po ni Ginoong CJ ay huwag matakot sa biglang pagbagsak ng presyo. Sa kasaysayan po ng crypto market, madalas na sumusunod ang mga malalakas na recoveries matapos po ang malalim na corrections. Kapag nagbebenta po ang retail traders dahil sa takot, ang mga institutions at saka whales naman ang nakikinabang. Kaya para po sa mga may hawak ng XRP, ang pasensya at saka tamang strategy ang siyang susi. Kaya sa market impact, kapag mas marami pong retail traders ang hindi po nagbebenta agad, mas mataas po ang chance na makuha nila ang susunod na rebound at hindi po sila maiiwan kapag lumipad ulit itong si XRP. Ngayon ay ano po ang posisyon ng XRP sa global liquidity? Ayan, sa lahat ng mga coin na nabanggit, si XRP po ang may espesyal na position. Sa ngayon, siya po ay kasali sa mga malalaking partnership tulad ng mga trial ng SWIFT kasama si HBAR. Dagdag pa dito, ang global liquidity trend ay nagpapakita na mas dadami po ang kapital na papasok sa mga assets na tulad niya. Kaya sa market impact, kapag nagpatuloy po ang pagtaas ng global liquidity, si XRP po ay may malaking chance na makakita ng bagong demand at mas tataas ang presyo. Ang kanyang liquidity ang kanyang unique na papel sa cross-border payments ay pwede pong maging malaking dahilan para mas mapansin po siya ng mga institutions. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin, napakalaki ng value ng mensahe ni Ginoong CJ, lalo na para kay XRP. Totoo na mahirap po ang volatility, pero dahil dito, kumikita po ang mga marurunong maghintay. Ang mga institutions at saka whales ay may strategy. At kung hindi naman natin naiintindihan iyon, madali tayong malulugi. Pero kung pipiliin nating maging mapagmatsyag at matyaga, may pagkakataon po tayong makuha ang mga malalakas na rebound. Kung hawak mo po si XRP ngayon or kung meron ka pong XRP holdings, ang pinakamalaga ay huwag po tayong magpapadala agad sa panic selling. Ang global liquidity trends ay pabor po sa crypto at si XRP ay nasa tamang posisyon para makinabang dito. Sa aking opinyon, ang mga susunod na buwan ay maaari pong maging turning point para kay XRP, lalo na kung makakapagpakita siya ng mas malakas na momentum kasabay ng pagluwag ng global monetary policy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.